Rest on Him, this is the Messiah. Yeah, balik na kanina. The spirit of wisdom, understanding, counsel of power, and the spirit of knowledge and the fear of the Lord. Ano makikita nyo? Makita natin dyan, the church is what? Receive the spirit of Jesus. So, the spirit of Jesus means you receive the spirit of Christ. In regeneration, you may receive the spirit. Yeah, the spirit. So, in the new temple, in the church, that we receive the Spirit of Jesus. So, kung na-receive natin, so ngayon, the Spirit of understanding, power, knowledge, and fear of the Lord, magiging mangyayari din sa atin. This is the Spirit. Okay, balikan natin ang Ezekiel na, chapter 1:12. Each one went straight ahead. Wherever the Spirit would go. Importante pala yan. Ito pala yung tumutukoy sa four living creature, yung context niya. Yeah. Yung four living creature, yun yung H1. Ito, okay, isa lang naman na verse kasi yung pinag natin. Pero yung H1, tumutukoy yan sa four living creature. Una-una yung face of man, face of lion, face of ox, or face of eagle. Yan yung ano. Makikita niyo yan mamaya sa context. Yan yung H1, means yung four living creature. Katulad din nangyari sa Revelation. Yeah, yung revelation na nangyari kay John, doon sa Book of Revelation, sa Patmos, sa land of Patmos. Yeah. Same. So, H1 is, yan yung face of man, face of lion, face of eagle, and face of ox. So, ano makita nyo dito? Wherever the Spirit would go, they would go. Yeah, wherever. Kung saan gustuin ng Spirit, pupunta sila. So meaning, ito ay handled by the Spirit or controlled by the Spirit. We're not turning as they went. Now, makikita natin depende sa Spirit where they go. Yeah. This is the Spirit. In the new temple, we receive the Spirit. So means, ang church is dapat control ng Spirit. Yeah. If you are led by the Spirit, you walk in holiness. Yeah. Klaro yan sa Galatians 5. That's why, ang sabi niya, do not lead by the flesh. Do not lead by your own flesh, but lead by the Spirit. So in the new temple, which is nandoon yung Word of God and the Spirit of God, who lead us. Yeah. Bilang Spirit, yun yung maglilid sa atin in the Word of God. Yeah. Tingnan nyo minsan, wala kayong ganang magbasa ng salita ng Diyos. Pero kung kayo ay magpe-pray, hingi ng leading by the Spirit. So, lead na kayo to pray or to read the Word of God. Ito yung the Spirit. Ito yung buhay sa regeneration. Now here, chapter 120, wherever the Spirit would go, they would go. Yeah. Kung di na ang Espiritu gusto maglakad, dito sila. So, meaning, moving entirely depende sa Spirit. They would go, and the wheels would rise along with them because the spirit of the living creature was in the wheels. So, amo niyo, kung diin gusto sang spirit, dito tanan mag-adto. Moving entirely depende sa spirit. So, in the church, in connection sa church naton sa new temple, ang worship naton nakadepende sa spirit, hindi nakadepende sa place. Okay? Ulit na sila ni Brother Ricky. Pero si Brother Ricky, mag-join yan siya sa ating sa third batch. Join yan siya sa Sabado. Next pa. Second week sa third mag-join yan siya. Sabi ko lang sa kanya kasi nakadalaw sila, mag-join na lang siya. So at least na may idea na siya. Now, ito lahat ay depende or handled by the Spirit. So, may maging sa ating worship service in the new temple, lahat po yung dapat ay depende sa Spirit. Hindi sa emotion, sa emotion. Binaton, ginalit kita sa Spirit, kaya ang worship leader, grabe ka, anointing daw. Grabe, kita ka worship leader, gid niya yan, gay katulog, gid ang iyaluwa, abot lang ko sipon, ara, reklain mo na, dapat luha lang. Grabe, gid niya ay bibi. So, grabe, gilit sa Spirit, grabe, gid niya. Pagkatapos, worship, way pamati-mali. Mati-mali. Lead siya sa Spirit. Way mati-mali. Tinontong. No? Kung ano kita ka
grabe sa worship. Ano po kita? Hearing the word of God. Amo dapat ng mga worshiper. Kasi sila ang ehemplo. Sila ang ehemplo tayo. So dapat they must be led by the Spirit. So means they are eager to listen the word of God. So, our worship led by the Spirit. Not by emotion, not by composed by ano ito? Composed by program. Hindi po. Even Father's Day, Mother's Day po, if you celebrate, sumpay sa Spirit. You know, ang Lord's Day, this is we say spiritual presence. Hindi lang yan gawain na para lang magtitake ng tinapay or sa pakupa. Yeah. Hindi lang. This is spiritual presence. Sa kupa and sa tinapay, gi-remember nato ng iya dugo, ang iya crucifixion, ang iya nga body. So means sa pagtitake natin, nandun yung presence ng Lord, nandun yung spirit, So every you take it, parang ikaw ay nagsisimbolize sa ginawa ni Kristo. By the Spirit, you remember. Yeah, you remember. That's why, sinabi nga ni Apostle Paul, pagka hindi ka worthy, pag tinake mo yun, inagkasala ka. Yeah, this is the meaning. So, spiritual presence, tumutukoy yun sa gawain ng church na spiritual and holiness in a proper way. Yeah, this is the meaning. You know, ang atong Ginoo hindi Ginoo sa hindi Ginoo sa kalibog or sa man. Ang Ginoo naton is Ginoo sa kalimot by the Spirit. Your Spirit of the Lord is there is freedom. That's right. Now here. When the creatures move, they also move. When the creatures stood still, they also stood still. When the creatures, four living creatures, and when the creatures rose from the ground, the wells rose along with them. Why? Because the spirit of the living creature was in the wells. So, because of the spirit, move according sa spirit. So, meaning, ba, kung may tire, so, wells ba tire? Kundi ang spirito gusto niya, hindi na gusto sa tire, kundi ang nagalikit siya, sumala sa spirito. It's leading by the spirit. The Spirit then lifted me up. This is we say vision. And took me away. Si Ezekiel. And I went in bitterness and in the anger of my spirit. Ano ang spirit ni? I went in bitterness and the anger of my spirit. So, sa atong sa bitterness and anger, tumutukoy yan sa kanyang spirit or his own spirit. So meaning our own spirit against palagi sa Holy Spirit. Ito yung ibig sabihin. In bitterness and in the anger of my, means his spirit. Anong spirit nato niya? Dead. So means flesh, makalaman. With the strong hand of the Lord upon me. So makalaman. So kung ano yung gusto ng Espiritu Santo, yun ay contrary sa iyong spirito na makalaman. This is the meaning. Kaya may mga bitterness and anger. Means nag-against siya sa Espiritu Santo. So our own spirit against to the Holy Spirit. Kaya may battle palagi sa loob natin. So kung luya ang Espiritu Santo means luya aton nga prayer, luya aton reading the Bible. So lagi tayong malilid ng our own spirit. This is we say makalaman. But in the church, they are spiritual. Spiritual. The Spirit lifted me up and brought me to the exiles in Babylon. This is isa ka power sang Spirit ba? Amo ni kakayahan sang Spirit. Which is ang Spirit all-powerful, all-knowing, and always presence. So, katulad ng nangyari sa isang eunuch sa Book of Acts, then kay Filipe, tama? Filipe. Kita mo kung even sa kay Elisha Japon. Elisha nung siya ay tumakbo sa pamagitan ng Espiritu Santo is naunahan niya pa yung nakakarwahe. Because the Spirit bring him. Now here,
the Spirit lifted me up and brought me to the exile in Babylon. And the visions given by the Spirit of God, then the vision I had seen went up from me. Yeah, to the exiles in Babylon. Sa verse 24. Yeah. Two kinds of vision makikita natin palagi. Comes from your own spirit, yeah, and the Holy Spirit. Ito yung vision. Yeah. Two kinds of vision palagi. Comes from the Spirit or our own spirit. Pero makita natin yung pagka-powerful ng Spirit dito. Dinala siya sa Babylon exiles. So doon, ang vision given by the Spirit of God. Then the vision I had seen went up from me. Sa panahon niya, of course, literally, vision. Sa panahon natin, yeah, Word of God. Which is, dadalhin tayo ng salita ng Diyos, ng Espiritu Santo sa salita ng Diyos. Here, paborito sa doctrine ng regeneration. Yeah, kumbaga kayo. Pero, bibigyan ko kayo ng better understanding by context ng ating pinag-uusapan. Of course, yan talaga yung ng regeneration. Actually, na-quote yan sa John chapter 3 pa rin. Verse 6, yung kung paano natin hindi malaman kung saan galing ang hangin, saan pupunta, ganun rin yung pinanganak sa Espiritu. Hindi natin malalaman kung paano nangyari. Pero, mararamdaman natin. Yan, system. So, here, I will give you. Yeah. I will give you means hindi yan originally sa'yo. Hindi originally sa'yo. So, meaning, yung heart mo is dati patay. Or stone. Kung stone, ano ibig sabihin ng stone? Okay, why stone? Mga po nga simbahan ba? Why stone? Stone. So, Dead stone. Yeah, here's Stone. Yeah, stone. So, sino ang familiar sa story ni David? Bed. Stone yapon, stone. Diloya. Superbook, kita ko to sa Superbook. Ulingaw lang pa Superbook pa. May si David kung si Goliath. So, bro, karon different ng stone. This is our heart ba? Hindi man new heart, instead heart, heart pa lang. Heart. Here, karon. New heart. Here, heart. Pero, here, ang Ginoo ba, will give you, a new heart. From stone of heart, I will give you a new heart. Then, in your heart, sumpay sa bag-o gyapon nga new spirit. Automatically ba? Dua. New heart and new spirit. In you. Sino ni? Dry bones. Yung mga dry bones ba? Yung mga patay na kalansay. This is dry bones. So, I will remove from you, your heart of stone. This is your old heart. This is your old heart. Hindi new heart. It's an old heart. Ano daw? Heart of stone. Ano ang heart of stone? Heart of stone meaning patay. Ganito. Walang buhay. Walang buhay. Walang buhay. Kumbaga, matigas na puso, walang response. Just stone. Stone lang siya. Kumbaga, kahit anong gagawin mo, hindi na sa kabatsyag. Kumbaga, martyr na siya. Kasi kabatsyag, stone ba? Stone. Kung ma-practice ka sunod, kung gusto mo nga maging vaksinero, testingin ang mga bato. White gloves. Ang balan ng pinakabagtek. Sino sa inyong stone? Stone. No response. No response. Walang buhay. No response. This is stone. So means, kung ganito yung heart ng isang tao, impossible siya makalapit sa Diyos. Because patay siya. So walang patay na makalapit sa Diyos. Now, sino example natin? Si Lazaro. Example ng patay, si Lazaro. Now, si Lazaro, yung tinawag sa ni Jesus, rise up. So, bago siya nag-rise up, buhay siya, di ba patay siya? So meaning, nung tinawag siya, merong bumuhay sa kanya para maka-rise up siya. Punta kayo ng sementeryo,
tingnan nyo kung mabubuhay yung mga patay doon. Sabi nyo, rise up. Hindi. Ganun rin sila sa Lazaro. Pero bakit siya naka-rise up? Kasi binuhay siya. Binuhay siya muli, kaya siya naka-rise up. So ngayon, yun yung ating Mark. Patay. So ngayon, bago siya maka-rise up or bago siya maka-response, anong unang-unang mangyayari? Bubuhayin siya. That's why nangyari yung I will give you a new heart. So kung walang new heart, still yung heart of stone, patay. Walang response. That's why ito yung ibig sabihin ng sovereignty sa salvation. Yung talagang wala kang ambag para maligtas. Dahil hindi ka makarespond sa Diyos because you are dead in your trespasses in sin. Hindi mo kayang iligtas yung sarili. Dahil hindi ka talaga makarespond sa Panginoon dahil ikaw ay patay sa iyong puso. Alam nyo, akala nyo sa pananampalataya is originally from your emotion and will? I don't think so. Kasi kung pag-usapan natin ang doctrine of faith, maraming mga faith. Katulad ng academic faith, emotional faith, and common faith. Yung academic faith, alam niyo ano yan? Yan yung mga nanampalataya kay Kristo dahil lang sa kanilang knowledge. Knowledge lang. By knowledge, they may worship God. Pero, walang bunga ng totoong kaligtasan. Kasi by knowledge yung kanilang faith. So meaning nanampalataya na sila sa Panginoon because of knowledge, because of knowing, pero hindi yung gift of faith na talagang magbubunga ng perseverance and endurance. By knowledge, kaya yung mga iba magaling magdebate pero hindi ligtas. Dahil yung faith nila by knowledge. Isa pa, yung emotional faith. Yun yung emotional faith na talagang, akala mo talaga mananampalataya siya dahil sa emotion. Kumbaga na-challenge siya sa worship, na-challenge siya. No, ngayon, grabe na sa kadasig mga lagad sa Ginoo. Because by emotion, doon experience niya ang Ginoo. Then, pagdating sa tragedy, pagdating sa hardship, sufferings, hindi na siya mag-continue because yung faith niya by emotions. So, walang based na worship center or worship service, walang faith. Mangyayari lang yung faith niya pagka nabatsagan ko diyang Ginoo. Tapos minsan na bakal sa sa pisto, kubay na-addict daw siya sa revival. Yung grabe revival, wala maka-addict din. Yung wala nga ako, addict ng kote. Sa'yo. No, addict daw siya. So, dasig daw siya. Pero tanawin mo ang kinabuhi. Huwag may nabalan, pulong sa Ginoo. Ituod lang. Doon na, may pansakan, sang pulong, may walian. Pero huwag sa mga nabalan. Nabalan mo din. Pero, ano ba siya? Na-decide ang revival, pero hindi doon na-addict na siya. So, ano makita niya? Emotion. Emotion. This is emotion faith. Then isa pa, common faith. Yung common faith tumutukoy sa kung may pagtuo ka, alala ka to sa bulangan ng kuta, kung may pagtuo sila kung ay, pagtuo niya po na sila, katuwa mo sa Ginoo, uwi! Di ba? Sa bulangan, nakat mo dito. Sa may sugalan, nakat mo dito. Kasi mga tao, may pagtuo sila. This is common faith. Pero when we talk about living and saving faith, ito yung totoong bumago yung kanyang heart. Ito yung totoong bumago yung kanyang heart. Meaning, giplanteran siya ng bagong puso. So sa bagong puso, doon yung gift of faith. Kasi saan bago magka-confess ka ng yung pananampalataya in Romans 10, nanggaling muna yung sa puso. By your heart, you confess about your faith. So, in the new heart, doon yung gift of faith. Now, listen to me. And I will remove from your heart of stone and ngayon, heart of flesh. No, yung heart of flesh, sa'yo ba? No, ibinigay pa rin. Give you a heart of flesh. So that you can respond by faith. So walang heart, new heart, walang response of faith. That's why salvation never by our own deeds and works. It's all about His grace. Yeah, His grace. Yeah. So, in the new heart and the heart of flesh, ito ay supernatural, the work of God. Yeah. Supernatural. Hindi natin gawa. So, mangyayari ito sa atin mga Kristiyano. And, ito na yung patunay na tayo ay new temple. New temple. Meaning from new life, heart of stone meaning walang buhay. But in the new heart, yan yung may buhay na. So you are handled by the Spirit na. You are handled by the Spirit. Because hindi lang bagong heart, bagong Spirit. You're controlled by the Spirit. Nami ang pagka-describe niya sa Ephesians chapter 2 verse 4 sa King James Bible. You are quickened.
you are quickened. Sa ESV, you make alive in Christ. But sa King James, you are quickened. Quickened. Binuhay. Here. And, 27, I will put my spirit in, I will put. So meaning, your old spirit is dead. So, I will put my spirit, the spirit of God in you, and, karon, move you to follow my dictates. So, salvation produces what? Obedience. Salvation produces obedience. Di makita niya sa New Testament? Di makita niya? Ephesians 2:10. Manging workmanship kamo ni Christ. This is, we say, you follow His dictates. So, in the new spirit, there is obedience. So, means the spirit move your heart, automatically you obey pulong sa Ginoo. This is the proof that you are moved by the spirit, means you are follow the decree and careful to keep iyang laws. Nangyari na ito dahil sa salvation. Ito yung bunga ng kaligtasan. So, by keeping laws and decree, hindi natin maliligtas kasi we are dead. Pero, nung kayo ay binigyan ng bagong puso, bagong espiritu, yun yung mag-move sa inyo to follow God, His law. You know, in emotional faith, and academic faith, and common faith, ito wala to. Wala. And I will ask the Father, and He will give you another counselor. Ano yung counselor? Yung counselor, parang siya yung advisor. Tama? Yun yung counselor. John chapter 14 tayo. Yung counselor, siya yung advisor. So, yung John chapter 14, tumutukoy sa new temple. So, yung counselor means yung taga-advise. Which is, ano yun? To be with you forever. The Spirit of Truth. Ito yung counselor. The Spirit of Truth. So, in the new temple, meron talagang counselor. Yun yung Spirit sinabi ni Christ na iiwan niya sa atin na tagiging advice natin sa salita ng Diyos. Magpa-follow ito sa Hebrews chapter 8. Yung sinabi ng author na marating ang panahon, hindi na kailangan isusulat pa ang salita ng Diyos, kundi mismo na sa kanilang mga puso. Tinutukoy doon yung Espiritu Santo. The world cannot accept Him, the Spirit. Lalo na hindi ma-accept ang kalibutan ng Spirit. Na-question nga. Yes. Tuloy na question. Hindi ma-accept ang kalibutan ng Spirit. Worldly people. Why? Una-una, they were dead. So meaning, they were dead means, ang Spirit kasi natutukoy dito, yung truth. They were dead. So meaning, dahil sila ay patay sa kanilang kasalanan at puno ng kasalanan, so yung kamaturan na magkukorek sa hindi nila i-accept yun. Unless mangyayari. Unless mangyayari. So ngayon, the world cannot accept Him because it neither sees Him or knows Him. That's right, hindi naman talaga makikita. Pero, sinabi ng John chapter 3, mangyayari sa'yo, mararamdaman mo. This is, we say, outward. Outward na demonstration. And inward na transformation. But you know Him, for He lives with you. That's right. Pero sila, wala. Wala, di ba? Sees Him nor knows Him, no? Why? Because wala yung spirit nga nag-isa sa iyo. So, meaning walang truth. So, pero, ang mga disciple means tumutukoy pa rin sa church. For the church, He lives with you and will be forever. Forever yan, forever. This is the new temple. Spirit of God, lives. John chapter 14, all this I have spoken while still with you. All this. Ano yung all this gani? All this. Tumutukoy sa death and resurrection or crucifixion ni Christ. Yan yung all this sa context ng John chapter 14. Actually, blind sila. Blind sila dyan. Si Philip, makikintindi si Philip. Blind sila. Even Thomas. Pero tinutukoy kasi dito yung death, burial, and resurrection. All this regarding death and resurrection. While still with you. But the counselor, the Holy Spirit,
Whom the Father will send in my name will teach you all things. Yeah, teach you all things. This is the revelation of God, the will of God, the word of God. And will remind you of everything I have said. So, ano tanan ang itudlo nila? Yeah. Ano tanan? Halin tanan sa teaching ni Christ. That's why in dispensation sa Acts chapter 2, ang dispensational nga rightly dividing, which is tumutukoy sa dispensation, sa ilang doctrines sa dispensation, mid-Acts dispensation. Sayo tayo ba? Why sila start only New Testament start in Acts chapter 9? I don't think so. New Testament nag-start sa Aryo. Hindi man good balance ang pag-create sa New Testament nga book sa panahon ni Christ. Different man good ang different man good ang panahon sila kung paano siya na-canonize. Yeah. That's why hindi mo mambal nga ang New Testament nag-start sa book of Acts chapter 9. Amo ang dispensation, mid-Acts dispensation. Tatlong klase ang dispensation na kung study kami. Historical dispensation, mid-Acts dispensation, then dispensation sa called New Testament, Gospel of Grace and the Law. This is the new. Si John MacArthur dispensational na siya. Dispensational John MacArthur. So, even siya dispensational pero reform siya na pagka-dispensational. So, sa aton sa BIP, we are totally a reform. Hindi siya dispensational, it's a reform. Because ang grace wala nag-start lang sa New Testament. Ang grace nag-start sa Evangelium. Yeah. Anong Evangelium? Evangelium means kung after nakasala si Adan at si Eva, i-provide na ng grace. This is we say starting pag-save ng tao. Sang Ginoo sa tao, Evangelium. Na topic ko na sa introduction, Evangelium. So dito grace gyapon. Now balik kita. Whom the Father will send my name and teach you all things. All things nga ginambalin sa ilan ni Christ. So meaning ang teaching nila ni Apostle Paul, kung ang teaching sa disciples, same na sa teaching ni Christ, pero ang mid-Acts dispensation wala nag-accept sila. So paano nato ni? Paano nato ni? Some of you wala kilala sa mid-Acts dispensation. Delikado gyapon na sila. Bright na sila pero delikado gyapon. Here. I will remind you everything I have said to you. So meaning, ang teaching nila patungkol gyapon sa repentance and faith. Which is repent because the kingdom of God is at hand. So repent and believe. Yeah. Of course, bago ma-repentance kag believe, mauna gid ang regeneration because walay maka-repent kag believe kung hindi siya bigyan ng new spirit in your heart. Same lang naman. So bakit natin ihiwalay ang poor gospel sa Acts chapter 9? Yeah. Yan yung dispensation. So ang teaching nila, same lang sa what Jesus said to them. So anong preaching ni Christ when siya enter sa Matthew chapter 3? Repent and believe and for the kingdom of God. Same lang. Same lang. Yeah, here. So, the mind of sinful man is dead. Yeah, Romans 8. Anong sinful man gani? Stone of heart. Yeah, this is sinful man. Stone of heart. So meaning ang iyang mind corrupted. Yeah, corrupted ang iyang mind, corrupted ang iyang heart, corrupted tanan. So death means sumpay sa darkness and worries, mistress. Amo nang iyang kinabuhi, this is corrupted because you're dead. You're dead. So the mind of sinful man is dead. Hindi ka na interpretation. So, means, paano siya maka-exercise ng iyang faith? Paano siya makatuman sa Ginoo? And paano niya maka-please ang Ginoo? Because Hebrews chapter 11, no one can please God kung wala sa pagtuo. Pero kay dead man siya, sinful man, walay faith, patay, so never siya maka-please sa God. Now, pinanglan niya ang new spirit, new heart. But the mind controlled by the spirit is God. Amo niya ang kinabuhi nga maka-please sa Ginoo. Kinabuhi nga, nabuhi na sa Espiritu Santo kag may bago nga tagipusoon. So karon ang tutuod nga church amo ni may bago nga espiritu, may bago nga tagipusoon. So karon control sa Espiritu Santo. Kag ang kinabuhi niya padulong permente sa kalinong. Kalinong. Rest dito in Christ. Rest. Galatians 5, so I say, this is the meaning. Live by the Spirit, and you will not gratify the desires of the sinful nature. Now, of course, even we are born again, regenerated, pero may sins pa rin kasi corrupted tayo sa body, sinful body. We are in the justification,
May tatlo ka klase sa justification. Of course, you are justified means, sorry, hindi tatlo ka klase sa justification. Alin ako, mas guwapo, I think, mas dali. You are justified meaning, you are paid from the penalty of sin. Ano yung ibig sabihin? Meaning, bayad ka na sa kasalanan. Nabayaran na yung iyong kasalanan. Yung penalty na yung kasabayad na, yun yung justification. And isa pa, you are sanctified means what? You are sanctified means you are not in the power of sin. Wala ka na sa kapangyarihan ng kasalanan. Intindihan nyo? Yan, importante kasi ito. You are sanctified, meaning wala ka na sa kapangyarihan ng kasalanan. So meaning hindi ka na under sa power of sin. This is sanctification. Tatlo ka klase ng sanctification. Positional or definite and progressive and ultimate sanctification. Pero yung positional, yun yung wala ka na sa power of sin. Now, here, balik tayo. Ang justification, you are paid from the penalty of sin. Sanctification, which is positional or definite sanctification, you are not anymore in the power of sin. Pero, wala pa tayo sa ultimate sanctification. Yan yung glorification. Intindihan nyo? Ganito, justification, wala na kayo sa kapangyarihan ng kasalanan. Wala na kayo sa penalty or bandage of sin. Wala na, bayad na ni Christ yun. Yan yung justification. But, isa pa, sanctification or definite sanctification, wala na kayo sa power of sin. So meaning hindi na kayo handled or under sa kapangyarihan ni Satanas. This is the power of sin. Pero ito, wala pa tayo sa ultimate sanctification or glorification. Yeah. Justification, sanctification, glorification. Yung glorification, yun yung wala pa naalis sa atin ang presence of sin. Intindihan nyo? Meaning, nandito pa rin ang presensya ng kasalanan. Wala na tayo sa kabayaran ng kasalanan, wala na tayo sa penalty of sin, wala na tayo sa power of sin, pero hindi pa tayo naalis sa presensya ng kasalanan. Why? Because of this corrupt body. Tignan nyo? Nandito pa rin yung presence of sin. Kaya here, born again means you are justified